Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 25. Ang sabi po dito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan. Papuri, ang pagsamba ay para po sa Kanya. Itong binasa po natin, ito po ay tungkol sa paghahangad nating iligtas yung sarili nating mga buhay. Diba? Kasi mostly talaga ang tao, agad kaya ngayon sa katawan natin meron tayong agad defense mechanism, di ba? Kapag may mga paparating na kunyari yung mga bato o kaya mga maliliit na mga particles, automatic minsan yung mata natin kahit hindi natin nakikita, pumipikit yan no? O kaya minsan kapag nagugulat tayo, yung kamay naman natin, no? Nandun agad yung defense, no? Nagde-depensa tayo. Kasi yung katawan natin mismo, meron nasa katawan natin, sa system natin na depensahan yung sarili natin, no? Yung buhay natin, di ba? At siyempre, isa sa pinakamalagang bagay sa buhay ng tao is walang iba yung buhay natin, di ba? Kasi kahit anong yaman natin, kahit anong laki ng mga property mo, ng pera mo, o gaano ka mang katanyag o kasikat, pag wala ka ng buhay, wala na ring saysay, no? Wala na ring halaga. At maraming tao na kung saan ay handa nilang iresgo, no? Iris yung buhay nila para sa kanilang kasikatan, para sa kanilang kayamanan, para sa kanilang katanyagan o sa ano pa man na pinaplano nila sa buhay nila, no? Ibig sabihin yun, mas malaking porsyento ng buhay nila is nilalaan nila para sa mga bagay na yun. Diba? Handa silang gawin yon dahil sa tinitignan nila na mayroong magandang mangyayari in the future, di ba? Nire-rest nila yung para sa kapakinabangan nila in the end, di ba? Meron namang iba na kumakapit sa patalim, no? Kakapit sa ibang tao kasi yun ang tinitignan niyang magbibigay sa kanya ng kaginawahan, no? Kaso ang problema dahil hindi maganda yung kinapitan mo, sabi nga, kumapit ka sa patalim, siyempre talagang masusugatan ka, di ba? So, minsan marami tayong nilala natin minsan yung tiwala natin sa ibang tao. Maraming bagay yan. Kunya, yung pera mo, pinagkatiwala mo sa ibang tao, tapos bigla ka lang niloko, di ba? O kaya yung mga plano mo sa buhay, sinakripisyo mo, at para sa ibang tao. Pero bandang huli, yung pagsasakripisyo mong yun, hindi nabayaran ng taong yun, di ba? Hindi nila tinanaw yung sakripisyo mong yun. So, ang nangyari ngayon, ikaw ngayon yung nalulungkot, nag-iisa ka, no? Puno ka ng sakit sa puso mo, ano? Kasi nga, ang dami mong sinakripisyo, marami kang niris sa buhay mo, tapos ito lang ang nangyari sa buhay mo, no? Ito lang yung balik, ito lang yung nangyari, ito lang yung kinahinantungan ng mga niris mo, 'di ba, sa buhay, diba? At katulad naman dito sa Canada, 'di ba, yung pagpunta dito, hindi naman dito na pagdating mo okay, kasi marami rin naman tayong mga kababayan na hindi rin naman naging matagumpay yung kanilang pagpunta po dito sa Canada, o kaya sa pagpunta sa iba-ibang lugar, o kaya mga larangan na kanilang tinakbo, di ba? May ibang nag-successful, may iba naman na hindi, di ba? So ang buhay ay puno ng risk, no? Kasi walang kasiguraduhan yun ang pinakaano doon, no? Bakit nagiging risk yung bagay na yun? Kasi nga walang kasiguraduhan, risk go no, yung pinaka-point ng risk kasi walang kasiguraduhan, talaga ganun talaga sa mundo walang kasiguraduhan, no? Kahit pa siyempre nagpaplano tayo, di ba? Minsan, ang ganda na ng plano mo talagang pero bandang in the end, hindi pa rin nag-success. Di ba? May mga ganun kasi na kaya nga sabi, may mga sinasabing iba, yung buhay parang sugal, no? Na hindi mo alam kung mananalo ko o hindi. Pero siyempre, may mga time talaga na kailangan mong i-risk
No, sabi nga doon sa nabasa ko, in life, if you don't risk anything, you risk everything, no? Ganun talaga sa buhay eh. Pero siyempre, ang kagandahan kapag nakakay Lord ka, yun ang sinabi ng binasa po natin eh, 'di ba? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan, pero yung mag-alay ng buhay, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito, 'di ba? Pero yung taong nag-aalay, i-risk niya yung buhay niya para sa Panginoon, ay siya ang yung magkakamit noon. Kasi bakit mga kapatid, sa lahat ng pwede nating risguhan, no? Na ilagay natin na risk, mas maganda ilagay natin sa kamay ng Diyos o sa Panginoon. Kasi kay Lord, walang risk eh. Kasi bakit? Kasi may kasiguraduhan sa Diyos. Di ba? Ang lahat ng bagay sa Diyos is certain. Di ba? Hindi katulad sa mundong ito, talagang ano lang, talagang parang nagsusugal ka. Di ba? Walang kasiguraduhan ang mga bagay sa mundong ito. Di ba? Sabi na iba, pag ako nagkaroon ng anak, paglaki ko, at least may magbabantay sa akin. But in reality, dito sa Canada, marami rin dito nga may mga anak, pero napababayaan din ng kanilang mga anak ngayon nang tumanda na kasi busy rin, marami rin mga bills na binabayaran, diba? So iba nga, hindi na nga nabibisita. Iba nga, mga dito nga sa trabaho, minsan napababayaan na rin, diba? Hindi na nga nabibisita ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga anak nila. Di ba? Kahit nga ikaw pa yung pinakamayaman ngayon, pwede ring bandang huli magkaroon ng bankruptcy yung business mo, 'di ba? So may kita mo mga kapatid lahat ng bagay sa mundo to risk. Pero pag kay Lord mo inalay natin yung buhay natin sa Panginoon, walang risk. Wala. Bakit? Kasi lahat ng bagay kapag binigay mo sa Panginoon may kasiguraduhan. Lalo na yung buhay natin, yung sabi doon. Pag tayo man ay mawalan ng buhay sa mundong ito, tayo naman ang magkakamit ng tunay na buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Di ba? Yun ang pag nagkaiba mga kapatid. Kaya kapag inalin natin ang buhay natin sa Panginoon, ito yung pinaka-the best na investment. Invest mo buhay natin sa Panginoon. Di ba? At nakakasigurado tayo na kapag inalay natin, pinagamit natin sa Diyos ang lahat ng nasa atin, yung lakas natin, yung buhay natin, yung mga bagay na nasa atin, kapag pinagamit natin yan sa Panginoon, alam natin mga kapatid na, kasi alam naman natin lahat ng bagay na ito galing din naman sa Kanya, siya rin naman yung nagbibigay. Kaya kung gagamitin natin ito for the glory of the Lord, no, para sa expand ng salita ng Diyos, para sa pagbapahayag ng salita ng Diyos, marami pa ang ma-reach out, marami pang maabot ng salita ng Diyos. No? Nakakasigurado tayo at talagang certain, no, meron tayong magandang patutunguhan, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan suntok sa hangin. Diba? Hindi suntok sa hangin, kundi ito talaga mga kapatid ang pagtinaya natin ang buhay natin, wala kang talo. Wala kang talo. Kasi una sa lahat, ang laban na ito ipinanalo na ng ating Panginoon. No? Pinagpapatuloy lang natin yung tagumpay na napagtagumpayan na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kaya mga kapatid, no, ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay, ano man yung mga hinaharap natin, tandaan natin mga kapatid, lagi nating itanim sa ating puso, no, sa ating isipan na hindi tayo nagkamali, no? Nang tayo ay nag-yes sa Panginoon, inaalay natin yung buhay natin sa Kanya kasi yung pangako naman niya na sa mga nag-alay ng buhay para sa Panginoon ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. So hindi masasayang ang lahat ng ating pagpapagal, hindi masasayang ang lahat ng ating ginagawang ito dahil alam natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at magaganap ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay kung tayo ay sa kanya ay magtitiwala. So God bless sa ating lahat mga kapatid. Hallelujah.